may trabaho na nga ako. Wala naman yung yung kapatid ko. Wala naman yung nanay ko. So, and when nag-graduate ako, wala sila. Nung nag-graduate ako, hindi ko man nasabi na proud ako para kahit wala sila nakatapos ako. 1990, nagpaalam sila na pupunta ng summer. Tapos, ako naiwan dun sa guardian ko kasi nga nag-aaral naman ako that time. So, hindi na ako sumama sa kanila. Ang hindi alam ni Genevieve, yun na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang kapatid at ina. Binalikan si Genevieve ng kanyang ama. Pero ang sumunod na nangyari, tila raw mapait na antibiotic na mahirap lunukin. Kasi 3 sila magkasama, tapos bumalik yung father ko, siya na lang. Mga 3 months after namatay yung father ko, hindi ko man siya natanong kung anong nangyari. Ang mali ko kasi doon, hindi ko natanong yung tatay ko kung ano nangyari talaga. Tapos bigla siya namatay, di ba? So wala man akong balita kung ano nangyari sa mama ko or sa brother ko. Sumulat ako sa kanila, tapos wala man ng reply. Masakit, oo. Kasi parang binaliwala lang ako. Tapos feeling ko kasi yung parang pinabayaan. 1991, namatay na siya. Hanggang na hindi na kami hindi na ako makpunta doon, hindi na ako nakauwi sa lugar namin. Hanggang dito na lang ako lumaki. Talagang mahirap po. Gaano kahirap? Kasi mag-isa lang ako dito kahit na ako mga pagkain. Basta. Si mama. Sana'y muli kang Isa na ngayong matagumpay na medrep o medical representative si Genevieve, pero hindi pa rin sapat ang tinatamasa niya ngayong kaginhawaan sa buhay. Matapos kasi ang 2 dekada, wala pa rin siyang kabali-balita tungkol sa kanyang ina at kapatid. Presentable, matalino at bibong-bibo. Yan si Genevieve, 31 years old, medrep o medical representative. Sa aga ng paglarga niya sa araw na ito, tsak daw na mapapalakas ang kanyang benta. Ngayon pupunta po ako sa Pandacan. Kukubiran ko po yung aking doktor doon. I-promote ko lang po yung aming produkto sa kanya para tulungan po niya ako mag-prescribe. Nasa rurok nga raw siya ngayon ng kanyang karera. Pero kwento ni Genevieve, hindi biro ang pinagdaanan niya bago ito narating. May trabaho na nga ako. Wala naman yung yung kapatid ko. Wala naman yung nanay ko. So, and when nag-graduate ako, wala sila. Nung nag-graduate ako, hindi ko man nasabi na proud ako para kahit wala sila nakatapos ako. Parang gano'n. And of course, doktora, yung ating Coamoxiclav Augmex, 1 gram, 625 and 375. Kumuha ka na sa akin. Mas mura kami, ha? Bilang isang medrep, kabisado dapat ni Genevieve ang mga ibinibenta niyang gamot. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin daw siyang natatagpo ang lunas sa sakit na idinulot ng kanyang nakaraan. 2 dekada ng nakaraan, sa Cagayan de Oro, nakapirmi ang pamilya ng nooy 14 anyos na si Genevieve. Isang araw, nakita na lang niyang nakaimpake ang kanyang tatay, nanay at kapatid. 1990, nagpaalam sila na pupunta ng summer. Tapos, ako naiwan dun sa guardian ko kasi nga nag-aaral naman ako that time. So, hindi na ako sumama sa kanila. Ang hindi alam ni Genevieve, yun na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang kapatid at ina.
Matapos ang 3 buwan, binalikan si Genevieve ng kanyang ama. Pero ang sumunod na nangyari, tila raw mapait na antibiotic na mahirap lunukin. Kasi 3 sila magkasama, tapos bumalik yung father ko. Siya na lang. Mga 3 months after no, namatay yung father ko, hindi ko man lang siya natanong kung anong nangyari. Ang mali ko kasi doon, hindi ko natanong yung tatay ko kung ano nangyari talaga. Tapos bigla siya namatay, di ba? So, wala man akong balita kung ano nangyari sa mama ko or sa brother ko. Kasabay ng pagkawala ng kanyang ama, ang tuluyang pagkaputol ng anumang ugnayan ni Genevieve sa kanyang pamilya. Sumulat ako sa kanila, tapos wala man ng reply. Masakit, oo. Kasi parang binaliwala lang ako. Tapos feeling ko kasi yung parang pinabayaan. Sa kabila ng lahat, nagsumikap pa rin si Genevieve. Maski malayo sa pamilya, alay pa rin niya ang lahat ng pagtitiyaga para sa hinahanap niyang kapatid at ina. Makatapos ng pag-aaral para po matulungan ko sila. Siyempre kasi hirap ng buhay. Wala namang ibang tutulong, ako lang naman. Tapos papaaral ko yung brother ko. Kamusta so far yung pag-cover niya? Ayos, okay naman siya. Talagang successful tayo ngayong araw na to. Mababait yung mga doktor na napuntahan natin. Ang puso raw ni Genevieve mukhang naka-multivitamins. Kailanman, hindi raw napapagod na umasa na muli silang magkikita ng kanyang pamilya. Mas lalo ako na-challenge. Kasi ngayon yung pag natapos ako, mahanap ko rin sila. Sana magkita na tayo. Kasi gusto ko na kayo makita. Ayon kay Genevieve, Chofila Valles ang pangalan ng kanyang ina. Ryan Puloy Valles naman daw ang pangalan ng kanyang kapatid. At huling sinulatan daw niya ang mga ito sa lalawigan ng Leyte. Agad namang nakipag-ugnayan ang aming programa sa lokal na pamahalaan ng Leyte. Ngunit wala na pala roon ang ina at kapatid ni Genevieve. Sa patuloy naming pagtatanong-tanong, napag-alaman namin na ang aming mga hinahanap narito na pala sa bayan ng Kinapundan, Eastern Samar. Sa munting kubong ito, nakilala namin ang nagpakilalang kapatid ni Genevieve. Ang bakasyon kami rito sa probinsya ng nanay ko, doon na kami nagkahiwalay. Kasi yung kapatid ko nag-aaral pa doon sa Cagayan. Ngunit gaya ng kanyang ate Genevieve, kinalaunay namuhay rin pala na mag-isa si Puloy. Bata pa lang kasi siya, yumao na ang kanyang ina. 1991, namatay na siya. Hanggang na hindi na kami hindi na ako makapagpunta doon, hindi na ako nakauwi sa lugar namin. Hanggang dito na lang ako lumaki. Talagang mahirap po. Gaano kahirap? Kasi mag-isa lang ako dito kahit na ako mga pagkain. Sa likod ng masasaklap na mga alaala, pinapatatag na lang si Puloy ng pag-asang muli silang magkikita ng kanyang ate Genevieve. Nang maliit pa kami, palagi kami naglalaro, habulan, sabay-sabay kami kumakain. Gusto ko yung kasama ko, yung pamilya ko, yung kapatid ko. Gusto ko silang makasama. Kinabukasan, dala ang magandang balita. Sinundo namin si Genevieve. Matapos ang mahabang panahon nilang pag-iisa, tila bilang na ang mga oras ng kanilang pangungulila. Maliwanag na nung lumapag kami sa Tacloban. Si Genevieve hindi na magkandamayaw sa sasakyan. Excited na pinakabahay. Iba yung feeling Kasi excited na ako makita kung siya talaga.
or ano na itsura. Matapos ang mahigit 2 oras na biyahe, dumating na rin sa wakas ang pagkikitang 2 dekada ring hinintay ng magkapatid. Basta. Kailan pa namatay si Mama? 91. Saan siya nilibing? Ano? Cemetery. Si Genevieve, natural na lumabas ang pagkaate. Tagal na kitang gustong hanapin eh. Kapag-aral ka ba? Gusto mo mag-aral? Hindi na kita wala yan. Sasama ako. Mag-uwi mo tayo, sasama ako. Babalikan kita. At heto ang sagot sa sulat na naipadala ni Genevieve sa kanila. Si Papa wala na, alam mo ba yun? Oo, may natanggap kong pasulit dito. Natanggap mo ba yung sulat dati? Ba't hindi kayo nag-reply sa sulat ko? Eh, hindi pa ako marunong sumulat. Masaya ka ba tayo na nakita mo yung kapatid mo? Sobrang siya. Yan ang nakakalungkot kasi wala na pala si Mama. Ang bawat sakit, mayroong lunas. Mapait man ang nakaraang kinailangang lunukin ni Genevieve, unti-unti namang gumiginhawa at sumisigla ang buhay niya ngayon. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang kapatid na si Puloy na siyang tanging gamot sa nararamdaman niyang pag-iisa. Sayang, hinanap pa naman kita. Sorry sa lahat. Kala ko makikita ko pa kayo ulit eh. Huwag kang mag-alala kasi ako nang bahala kay Puloy. Hindi ko na siya pababayaan.